Mga minamahal, sa oras na ito, andito tayo sa pinakamalagang bahagi ng ating banal gawain, pakinig salita ng Diyos. Lahat tayo tumayo, mga minamahal, para pagbigay galang sa salita ng Diyos. At ito'y pagadalhin ng ating beloved preacher, Al Bilya. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher Roger Oliveros. Tayo'y manalangin, mga kapatid. Praise the Lord. Ama namin banal sa langit, napagpalang Ama, sa iyong makapangyarihang pangalan, Lord, sa pangalan ni Jesus Kristo, ang banal na anak na aming tagapagligtas. Lord, maraming salamat sa pagkataon nito. Nandito kami, pinagsama-sama mo, upang sambahin, purihin, paglingkuran, parangalan, dadakalain ng iyong banal na pangalan sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, Lord, sa kalakasan. Pagpalain mong bawat isa sa amin, Lord. Pagpalain mo yung banal na salita na dalhin sa iyong bagong lingkod. Isulat mo, Lord, sa ilang puso at isipan ng iyong banal na salita. Paghawakan mo kaming lahat, Lord, na hindi kami makabitaw sa pagdilingkod sa iyo. At patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang kahinaan diya kanimo. Kung saan kami nagkulang ng hina, patawarin mo ang bawat isa sa amin, Lord. Sa pangunap ng panalangin ng aming magulang sa World Estrada Almeida, patawarin mo kami. Ang lahat na gawa ng kaaway, power of darkness, unbelief and doubt, cast out in the mighty name of Jesus. Praise the Lord. At ako'y bumabati, mga kapatid, ang atas-tasang pagbati, pagsamba, pagpupuri, pagparangal, pagdadakila, pagluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Doble pong pagalang sa ating minamahal at dinagalang na pastor, Tornesol Evangelist Wilde Estrada Almeida, 10 ng kanyang mga anak, mga in-laws, mga apo, at pag-alaala sa mga turo ng ating beloved stand pastor Lina C. Almeida, sa ating mga beloved preachers, beloved elders, beloved workers, beloved brethren, beloved webcast viewer, magandang gabi sa ating lahat. Muling pagbati sa ating pinakamamahal na Panginoong Sos. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang ating topic sa gabing ito, mga kapatid, ay according to His will, or ayon sa kanyang kalooban. Amen? Praise the Lord. Ano kaya ang kalooban ng mga mahal na Panginoon? No? If we ask according to His will, it will happen. Amen po ba? Nung tayo'y humingi ayon sa kanyang kalooban, ay mangyayari. Malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Ang tanong, what is His will? Ano ang kalooban ng Diyos? Yan ang tanong. Ang kalooban ng Diyos na lubusan mo siyang makilala, mapalapit ka sa Kanya, at ibigin mo siya tapat. Buong puso, buong lakas, buong isip. Magtapat ka, paglilingkuran mo siya. Purihin mo siya. Sambahin mo siya. Yan ang kalooban ng Diyos. Amen? Amen. Praise the Lord. Matuto kang kung paano gagawin ang kalooban ng Diyos. Matutuhanan mo. Paano gawin ang kalooban ng Diyos? Amen? Pag-aralan mo ang kanyang mga salita at turo ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon. No? Ayon sa pangako ng mahal na Panginoon, meron siyang pangako. Basahin natin unang verse, John 15,
verse 7. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Juan at ang kabanata ay 15 at ang talata ay 7. Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Amen. Ito sa English, mga kapatid, if ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it will shall be done unto you. Malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. No? Kung kayo'y magsipanatili sa akin, ang aking salita, manatili sa inyo. Ano mang hingin mo, ay inyong matatanggap. Amen? Ayon sa ating nabasa. Praise the Lord. Lahat na kailangan, hihingiin mo sa mahal na Panginoon, matanggap mo, makamtan mo, kung ang sabi niya, if you abide in me, and my words abide in you. Kung kayo'y mananampalataya, manatili sa akin, kahit anong kailangan, ibig sabihin, ibig mong makamtan sa buhay mo, ay makakamtan mo. Amen? Everybody say, praise the Lord. Malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Yon ang pangako o kondisyon ng mahal na Panginoon. Pag ikaw ay manatili sa Kanya, manatili sa Kanyang salita. Amen? Kaso lang, sa ating mga young ones karon, mga kabataan, no? Lalo na yung mga youth, sila ay nakapokus sa mga off-the-world activities. Wala po tayong pinapatamaan dito, pero yan ang totoo. Nakapokus sa mga social network, nakapokus sa mga FB, nag-search ng mga pugi, nag-search ng mga maganda, nag-search ng ma-boyfriend niya, o mag-girlfriend niya, o ma-asawa niya. Amen po ba? Lalo na yung mga artista na mga Koreano, mga Koreana, yun. Nakapokus lang o nanatili ang kanilang puso't isipan kung nandito sa loob ng iglesia. Nanatili ang salita ng Diyos kung nandito lang sa iglesia. Pero pag lumabas na, nandoon na sa mga kaibigan, mga barkada, sa mga classmates sa bahay, hindi na natili ang mahal na Panginoon sa kanilang mga puso. Hindi na nanatili ang salita ng mahal na Panginoon sa kanilang mga puso. Amen? Kaya tandaan ninyo, mga kapatid, paghawakan natin ang salita ng Diyos. Amen? Mayroon ding mga magulang o mayroong mga sa sandibutan. Gusto lang magtaya ng luto. Amen? Pagdating ng purpose, nandoon na, nakatungits na. So nawala na. Hindi na nanatili ang salita ng Diyos. Wala na sa kanyang puso't isipan ang mahal na Panginoon. Nandoon na siya sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Kaya, wag nating gawin yan pag nandoon na tayo sa labas. Hindi lang dito sa loob manatili ang mahal na Panginoon sa ating pusipan at ang kanyang salita. Kahit saan tayo pumunta, ilagay mo sa iyong puso
Ipanatili sa iyong puso't isipan ang mahal na Panginoon at ang kanyang salita. Amen? Amen. No? Lahat ng mga believers, kailangan yan. Believers dito sa Jimsim. No? Ang ating mahal na pastor, inutusan ng mahal na Panginoon. Pupunta sa Talipaw, Hulo-Sulo. Dahil nanatili sa kanyang puso't isipan ang mahal na Panginoon at ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Hindi siya nag-untubili, hindi siya naghindi. Sinunod niya ang kalooban ng Diyos. No? Doon pa tayo noon sa Buwalan. Overnight prayer yun. Alas 11 ng gabi, tumawag si Mama Der kay Brother Ordained Preacher Chua. I-prepare ang security group sa Zamboanga City. Darating si mahal na pastor papuntang Talipaw, Hulo-Sulo. Tinawag ako ni Ordained Preacher Chua. Active duty pa kami noon lahat, hindi pa kami retired. Brother Al, security group, prepare. Tinawag ko sila, lahat ng mga sundalo. Sabi ko, prepare for Upland security ni mahal na pastor. Covert and overt security. Close in at saka back up. Covert and overt. Nagplano kami. Pagkatapos sinabihan namin sa okay na. Alas 3 ng madaling araw, tumawag uli si Mama. Mama dear. Aborted ang security. Disregard na. Wala nang security. Sabi ko, okay, wala na daw security. Okay. Pag alas 5 tapos na ang gawain, alas 6 ng umaga, tumawag si late Sister Date. Kuya Al, security group, proceed sa Pantalan. Nandito na ang mahal na pastor sa Buwalan. Sabi ko, naghiwalay na kami, wala na. So, hindi, basta tunduin mo lang sila. Sa madalit sabi, nandoon kami, Pantalan. Sasakay sa Pascrap, alas 7 ang alis. Alas 6:30, alas 7 na, wala pa si mahal na pastor. Tawag kami uli. Nagpupuri pa ang mahal na pastor. So, kung aalis na ang Pascrap, alas 7 ang schedule. Sabi ko kay Brother Noel Manhoyod, hawakan mo ang kapitan. Coast Guard ka, active duty ka pa. Huwag umalis, may pasahero tayong 13. Hawakan niya. Alas 8 dumating mahal na pastor, alis lang. Galit na yung pasahero. Sabi nila, yung pala ang hinintay. Si Villanueva, yung makita natin sa TV naglilihan. Sabi, hindi. Si Almeida yan. Tama. No, naglilihan siyang pala siya. Pagdating sa Hulo, nagpaalam sila sa Task Force Commit. Ayaw ng commander ng Task Force Commit. Patayin kayo doon, putulan kayo ng liig. Tinawagan ang checkpoint. Pagpapasok, ang mga Jesus Miracle Crusade sa kalibliban ng mga Abu Sayyaf, huwag ninyong papasukin sa checkpoint. Yung purpira na yelo daw ang sasakyan. May kargang bigas, pangregalo ng mahal na pastor. Pagdaan nila sa checkpoint, binulagan ang mga nag-checkpoint doon. Hindi nila nakita ang taga Jesus Miracle Crusade na pumasok. Galit na galit ang task force commander sa task force commit sa Hulo. Bakit nakapasok sila? Anong ginagawa niyo? Sir, wala namang pumasok, dumaan sa checkpoint. Nakataga yellow purpira na may dalang bigas. Amen? Binulagan sila sa mahal na Panginoon. Nakapasok sila, sinalubong nila sila ni Commander Robot, Commander Susukan. Gusto na yung patayin na sila. Bakit nandito kayo? Kasi inutusan ni mahal na Panginoon, si mahal na pastor, na punta ka sa Talipaw, Hulo-Sulo, pakawalaan mo yung mga sipagan, hostages, at ang may mga sakit, pagalingin mo.
Grabe ang pagtiis nila doon. Tutukan sila ng Armalite 45, hindi man puputok. Pag ipaputok sa taas, puputok. Pag doon sa kanila, hindi na puputok. Dahil ang salita ng Diyos sa puso't isipan, ang mahal na Panginoon. Ang yan tangi lang na pag-ingatan mo kami, mahal na Panginoon. Yan ang kondisyon. Yan ang pangako. Pag-ingatan sila doon sa Talipaw, Pulo-Sulo. Nung narinig natin Abu Sabaya, sabi ni Abu Sabaya, kunin namin sila magmamayang gabi. Gawin namin silang pangpataba ng lupa. Grabe, hindi man nila nakuha. Alas 12 ng gabi pumunta si Abu Sabaya, nagulat sila. Sabi nila, 13 lang sila. Bakit maraming malaking tao na kalahati sa niyog ang kataas na kabaro ng puti? Umatras sila. Yun pala, angel of the Lord. Pinag-ingatan sila doon. Sabi ni Abu Sabaya, nagkataon lang yun. Alas 2 ng madaling araw, balikan natin sila. Alas 2 ng madaling araw, bumalik sila. Nakita nila, nakatulog ang mga Abu Sayyaf, nakatulog ang mga Jesus Miracle Crusade. Sabi na ito na ang pagkakataon natin, tulog, pati si gwardiya. Pumasok sila, maharang sila ng salamin na napakakapal. Hindi sila makapasok. Barilin nila, hindi man rin. Bumalik sila. Sabi niya, totoo ang Diyos nila. Praise the Lord. Sabi niya, huwag nating sabihin sa mga Kristiyano, nakakahiya. Amen. Praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon. Dahil totoo ang Diyos. Pag ang Diyos na ang maghawak sa iyo, na natili sa iyong puso, ang sabi ng Biblia, for God is for us. Who can be against us? Amen? Tapos may tawag na mag-uwi sa mahal na pastor. Security group, prepare. Walang makaalam na media, walang makaalam na mga tao. So, pagkatapos, hindi na natuloy. Dumating si Mama. Sinalubong namin. Yung jeep ko na pula dyan, kutsi pa yan noon, aircon yun, ang service ni Mama, pati ni Sister Pasit, papuntang Pantalan, balik dito. Punta siyang Hulo. Urihin ang mahal na Panginoon. Nung nandoon na sila, nagkabaming na. Nag-order na si Presidente Irap na bombahan na sila. Sabi ng pandoon, Sir, paano yung mga Jesus Miracle Crusade? Bahala na ang mahal na Panginoon. Grabe ng lait-lait. Persartin ako ng Southcom. Sabi nila, Pastor Bilya, hindi man ako pastor. Pastor ka, hindi mo sinekuritihan ang pastor mo. Mamatay na sila, putulan ng liyaw. Sabi ko, sabi niya, sa newspaper lang, galing yan sa Manila. May kontak kami, direct Hulo. Sabi ni Colonel Imlan, Per Sergeant ako ng Southcom noon. Colonel Imlan, pare ng Muslim siya, imam. Nag-usap kami doon sa may flagpole. Sabi niya, Per Sergeant Bilya, ang pastor ninyo at sang kasama niya mamatay yun, putulan ng liyo. Sabi ko, Sir, kung makita ko ang bangkay sa aming mahal na pastor, including the 12 prayer warriors, maniwala ko. He is the man of God. Sabi niya, hindi ba? Maniwala ka sa akin. Hindi nga sila maniwala na pare ako sa Muslim, sila pa Kristiyano. Sabi ko, tingnan natin, sir. Sabi niya, basta mamatay sila lahat. Sa Kristan ng pare, bakit buhay pa ba yun sila? Sabi ni Brother Jose, ang yabang itong tanay ito.
Buhay pa sila. Sabi namin. Per sergeant ng MP, military police, buddy. Scout ranger lang siya. Tawag namin buddy. Mamatay na sila, buddy. Sabi ko, hindi sila mamatay, buddy. Hawak sila ng mahal na Panginoon. Noong nagbombahan na, sinabi ko kay Major Kamuhoy, stress siya noon tapos nalipat siya sa Command Operation Center ng Southcom. Command Operation Center ng Southcom, lahat na operasyon sa entire Mindanao, doon magdaan ang report bago akyat sa taas. Sabi ko, sir, maghingi lang ako sa iyo, sir, araw-araw ng situation update ng aming mahal na pastor. Sabi niya, wala, Pastor Villa. Kundi lagi ko, Pastor Sel, sir, pastor ka. Sir, sabi niya, sige, everyday, tawagan mo lang ako kung anong sitwasyon nila. Yun, nagbomba na. Sabi ko, sir, nagbomba na. Saan sila? Naglalakad sila, Master. Sabi ko, sige sir, okay lang. Nabukasan, alin ako. Sir, anong nag-umpisa na ang bomba? Sabi ko, ganun ba sir? Sabi niya, nandoon sila sa kubo, mahal na pastor, including the 12 prayer warriors, binomba sila ng jet. Tumalsik ang kubo. Lahat nabalot sa itim na usok. Sabi ng mga Abu Sayyaf, patay na silang haleluya. Patay na daw silang haleluya. Kaya biro mo yung kubo na sinilungan nila, tumalsik yan, nadurog. Sila pa kaya? Pero hindi nila nakita kasi nabalot man sa itim na usok. Nung naklear na ang itim na usok, nandun pa rin sila nagtitindig, nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Totoo ang Diyos nating pinaglingkuran. Hallelujah! Kaya mga kapatid, huwag nating iwalay ang Diyos sa ating puso at saka ang kanyang salita. Kailangan natin yan araw-araw. Totoo ang Diyos nating pinaglingkuran. Amen. Malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Hanggang ikot ng ikot sila. Tapos athletic yun noon. Thursday. Hindi ko natanong si Major Kumuhoy, umuwi ako, sabi ng beloved ko, punta tayo sa mall. Sabi ko, pagdating namin sa mall, tumawag yung anak ko. Si mahal na pastor, nandun na sa Southcom Hospital, walang taga Jesus Miracle Crusade. Nagsalubong. Sabi ko, may balik na tayo, balik na. Pagdating sa bahay, suot ko ng uniforme, nagmotor na ako. Diretso doon sa hospital. Sabi na, dami ng mga gwardya. Walang makapasok, hindi pwedeng pumasok. Sabi ko, ganun ba? Lumapit ako sa, kasi may dito, may doon gwardya, at saka sa pintuan. Lapit lang ako sa pintuan. Sige, Pers. Paglapit ko sa pintuan, sabi ng gwardya, sir, papasok ka ba? Sabi ko, papasok ako. Sige, pasok. Nakita ko si mahal na pastor na kahiga. Sino yan? Sabi ng katabi niya, si Sulun. Kapatiran, sundalo, Brother Albilia. Uy, kumusta ka? Mahal na pastor, okay lang. Sabi niya. Tapos sabi ni Brother Herme Lingpin, Brother Al, walang bawas, kompleto kaming lahat. Yan ang sinabi na ni Mama Der, ang sabi ni Mama Der, ang huling bahakak ay sa atin. Paglabas ko sa hospital, nakita ko yung nanglalait sa amin, Technical Sergeant Tan, buhay na buhay, walang bawas. Hindi na sila makatingin sa akin. Pati yung First Sergeant ng MP, sabi ko, kompleto ba walang bawas. Hindi na sila makatingin sa atin. Dahil totoo ang Diyos nating pinaglingkuran. Madaling araw, kinuha na ang ating mahal na pastor ng poker ng Philippine Air Force. Dinala na sila sa Manila. Yun ang history ng ating mahal na pastor doon sa Talipaw, Hulo-Sulo. Purihin ang mahal na Panginoon. Meron pang isang patutuo ng kapatid.
ang ating kapatiran doon sa Bukidnon, hindi nagbigay ng revolutionary tax sa NPA, CPP, NPA, NDF. Alas 6 ng umaga, nagwalis sila sa paligid nila. Pinuntahan sila ng commander, mayroong kasamang 5. Sabi niya, matigas ang ulo nyo. May hawak man siyang Biblia ng ating kapatiran. Kinuha ang yung Biblia, tinapon doon sa may lagay ng basura na sinunog. Hindi nakaabot doon. Sabi niya sa anak nila, bata, 8 years old. Kunin mo yung Biblia, tapon mo doon sa apoy. Yung katingin ang bata, umiyak ang bata. Kunin mo, pag hindi mo kunin, tinutukan na yung mama at papa niya sa mga rebelde, commander. Patahin namin na yung mga gulang. Ang bata, iyak ng iyak. Lumapit sa Biblia. Yung Biblia nila, may logo na Jesus Miracle Crusade, kagaya nito. Niyakap ng bata, iyak siya ng iyak. Hallelujah! 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 Ang mga rebelde, umiyak rin, natakot, tumakbo sila. Amen! Dahil totoo ang Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade na ating pinaglingkuran. Kaya kayo lahat, ako, tayong lahat, ilagay manatili ang Diyos ating puso, isipan, at saka ang kanyang banal na salita. Amen? Amen! Everybody say praise the Lord. Malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, balikan natin ang John chapter 15 verse 7. Mayroong dalawang parts dito. Ang una ay kondisyon. Ang pangalawa ay result o resulta. No? Ang sabi, if you abide in me and my words abide in you. Amen? Yan ang kondisyon. Pangako. Kung kayo'y manatili sa akin at ang aking salita ay manatili sa iyo, iyon ang kondisyon. Dalawang kondisyon yon. Ang unang kondisyon, yan ang kondisyon at saka ang result. God communicated His standard from right and wrong based upon His holy righteous character. Amen? Ang Diyos nag-communicate sa kanyang standard mula sa mali at saka sa tama based upon His holy righteousness, base sa kanyang banal na katuwiran. Amen? Everybody say praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ayan ang kondisyon. If you abide in me and my words abide in you. Sigurado. Kahit sino man, walang makagalaw sa iyo. Amen? Praise the Lord. Knowing His words are not enough kung hindi heartily ang paggawa mo. No? Knowing His words are not enough. Hindi sapat kung hindi heartily ang iyong aplikasyon. Kailangan pag-apply natin, buong puso, i-apply natin ang kanyang salita na kondisyon. If you abide in me, and my words abide in you. No, you ask everything. Lahat na iibigin mo sa iyong buhay ay makakamtan mo. Amen?
Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, kapatid. Ay ang mga salita ng Diyos. Purihin ang mahal na Panginoon. Pero kung gumawa ka ng masama, nawala na. Amen? Wala na, hindi na manatili ang mahal na Panginoon sa iyong puso't isipan. Hindi na manatili ang salita sa iyong puso't isipan. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Lahat na gumawa ng kabutihan ay pagpalain ng mahal na Panginoon. Pero pag gumawa ka ng hindi ka nais-nais sa kanyang paningin, wala. Amen? Amen. Kasi sabi ng, dito na ang result, sabi ng James chapter 4, verse 3, basahin natin. Amen po sa Lord. Dito po sa aklat ng Santiago at ang kabanata ay 4 at ang talata ay 3. Kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap, sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Amen. Amen. Purihin ang mahal na Panginoon sa kanyang banal na salita. No? Sa English, mga kapatid, ye ask and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lust. No? Humingi ka ng masama, hindi tama, mali, wrongdoings. Kaya hindi mo matatanggap. Anong sabi ng mahal po? I-reprimand ka niya. Amen? God will reprimand because of your wrongdoings. Wrong desire. Amen? No, mali na desisyon, mali na desire. No? Prayer is not treating God like genie. No? Ang panalangin, hindi mo i-treat ang Diyos kagaya ng genie, yung nasa elementary pa tayo, yung genie na utusan lang. No? Ng genie nga nasa buti. From the land, beyond, in the world, peace, open, fair, I'll beg you, genie, now I'm up here. Labas yan ang usok. Doon siya. Anong ipaglilingkod ko sa iyo, Panginoon? No, yun, utusan mo. Oh, durugin mo yung bahay na yun. Durugon nyo. Hindi ganyan ang Diyos. Amen? No? No? Prayer is not treating God like genie. Amen? Pero pag you wish, and then grant. Mag-wish ka, pero i-grant. Yan si genie. Mag-wish ka kay genie, i-grant niya. Pero ang Diyos, wala. Through prayers, learning light. Light. Pleasing to Him. Amen? Amen. Through prayers is learning to live in light of His presence and asking for the things that pleasing to Him. No? Ang panalangin, ang totoong panalangin, makilala mo sa, hindi sa kadiliman. Kasi kadiliman, iya yun sa kaaway. Maghingi ka ng mga bagay na pleasing to Him. No? Nakaaya-aya sa ating mahal na Panginoon. Yun na ang result sa kondisyon ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Yun na ang kondisyon. Purihin ang mahal na Panginoon ng kapatid. No? Kaya, habang may panahon pa, hindi natin pabayaan ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Lagi siya, kahit saan tayo pupunta, ilagay mo sa kanyang puso, yung puso, ang mahal na Panginoon at ang kanyang salita. Amen? Mga kapatid, when God make a promise,
He expect us to believe Him. No? Kung nabigay siya ng pangako, nag-expect ng mahal na Panginoon na maniwala tayo sa Kanya. Amen. No matter what circumstances look like. Malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Yung ganyan, mangako ang mahal na Panginoon. So therefore, mga kapatid, ang ating last verse dito sa Mark 11:24. Basahin po natin. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Marcos at ang kabanata ay 11 at ang talata ay 24. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito sa English, therefore I say unto you, what things soever ye desire, when ye pray, believe that ye receive them, and ye shall have them. Amen. Kung ikaw ay manalangin, kahit anumang desire mo, anumang kailangan mo, na may panampalataya, ay makamtan mo. Amen? Iyan ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tandaan ninyo mga kapatid, ang lahat na bagay na ibig sa iyong buhay ay ipagkaloob sa mahal na Panginoon. Amen. Everybody say praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon mga kapatid habang awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Ilagay natin siya sa ating puso't isipan. No? Mga kapatid, titingnan ninyo ang isang bahagi ng buhay ninyo na hindi nakasang-ayon sa kalooban ng Diyos. To pray to God for forgiveness and have a God-centered desire of your heart. Malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At habang tayo umawit, mga kapatid, ibigay natin ang buong pagkataon sa ating beloved preacher, Roger Oliveros. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, Albelia. Mga minamahal, sa oras na ito habang inaawitan natin ating pinakamamahal na Jesus. Alalahanin natin ano ang kalooban ng Diyos bawat isa sa atin. Ang kalooban ng Diyos para sa atin, tayo maglingkod, mga minamahal. Tayo magpuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Yun ang kalooban ng Diyos, ang bawat isa sa atin, tayo papurihan natin ating pinakamamahal na Jesus. Ang kalooban niya para sa atin, mga minamahal, tayo mapasapiling sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya at habang inaawitan natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, patuloy natin alalahanin ang kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Paano ka pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon? Nagtatanong ang puso ko, kailan Hallelujah! Palaging nagtatanong ang puso natin, mga minamahal, sa kasagutan ng ating dalangin. Ngunit ang Diyos andyan palagi. kaya sa paglipas ng araw na naidaan, kasagutan ay hindi ko makamtan. Tulad ng bata, ako ay may Ako'y magpilais sa buhay ko ay nais maangkin nais nating makamtan. Ano yun, mga minamahal? ang Ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. di ko napapansin. Ang Diyos pala sa akin may May layunin ang layunin. Diyos sa atin. Ano ang layunin ng Diyos para sa iyo? Ang galing Ika'y ng manatili, Diyos maglingkod, sa kabutihan mo. Purihin ko. Kailangan siya ay
panaligan ko. Manalig tayo sa ating pinakamahal. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Kalooban ng Diyos palaging magaganap sa bawat isa sa Sa atin. dalangin ko, ang Diyos ay Ang bawat dalangin natin masasagot. may sagot ang Diyos, mga Hindi minamahal. kapag iba ang nais niya. Kung minsa'y maghintay, ang itutugon sa'yo. Oo, kung ito'y layunin niya. Kalooban ng Hangarin ng Diyos ay sa kabutihan para sa ating kabutihan ang layunin ng Diyos. kailangan siya ay panaligan ko. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Hangarin ng Diyos ay sa kabutihan mo. Kailangan siya ay panaligan ko. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Purihin ka, mahal na Panginoon. Ng Diyos ay magaganap. Purihin ka, mahal na Panginoon. Ang kalooban mo palagi ang masusunod na Diyos. Kalooban ng Diyos ay magaganap. Kaya kung minsan nagtatanong tayo bakit hindi pa dumarating yung hinahangad natin, mga minamahal. Ngunit kung pagtanungin natin ang banal na kasulatan, sa tamang panahon pala, mga minamahal. Kaya kung minsan tayo sumusuko, ngunit ang Diyos hindi sumusuko sa atin. Ang gusto ng Diyos, ang layunin niya, mga minamahal, para sa ating kabutihan. Para pagdating ng araw, pagbalik ng ating mahal na Panginoon, kasama tayo mapunta sa buhay na walang hanggan. Kaya walang kalugihan, mga minahal, yun ang panghawakan natin. Ang banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, isipin natin palagi habang naglilingkod tayo. Ang kalooban ng mahal na Panginoon ang palaging masusunod, mga minamahal. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa oras na ito, mga minamahal, kung lang mayroon pa tayong hinihingi sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi pa na nagaganap. Ito yung pagkakataon tayo manikluhod, mga minamahal. Taos puso natin hiningin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo'y manalangin, mga minamahal. Opo, dakilang mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Jesus, magandang gabi po sa iyo, Diyos. Sa unang panalangin namin, beloved Pastor Wilde Estrada Almeida, isa lang po ang hiningi namin sa iyo, mahal na Panginoon Jesus. Panghawakan mo kami hanggang sa iyong pagbabalik na kami makapagpatuloy, makapaglingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, lahat patawarin mo kami sa kami ng kulang ng kakamali. Linisin mo palagi ang aming mga puso, mahal na Panginoon Jesus. Palagi kang pumasok sa aming mga puso, O Diyos. Mahal na Panginoon, aming mga bilabid kapatiran, live Spirit sa oras na ito. Kung ano man kanilang pangangailangan, mahal na Panginoon Jesus. Kung may mga karamdaman pa hindi pa nagsigaling, mahal na Panginoon Jesus, maghimala ka sa oras na ito, mahal na Panginoon Jesus. At lalo namin hinihingi na kapatuloy mo kami panghawakan hanggang sa iyong pagbabalik. Ito'y aming samot na langit sa matamis, pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Mga minamahal,
Ang kaliwang kamay sa katawang may karamdaman, ang kanan sa ulo. Kung problema mo yan, dalawang kamay itaas, mga minamahal. Sa ating mga live webcast viewer, sa oras na ito, kaliwang kamay sa inyong katawan na may karamdaman, ang kanan sa inyong mga gadget, mga minamahal. Ating sawayin, mga minamahal, sa oras na ito, sa unang panalangin ating beloved pastor, isipin natin siya naglihan sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Opo, dakila mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na pa Jesus. Sa unang panalangin naming beloved pastor, demonyong karamdaman, lahat ng uri ng karamdaman mula ulo hanggang talampakan, cast out in the mighty name of Jesus. TB, leukemia, diabetes, cancer, and leprosy, coronavirus, aming pinapalayas sa pangalan ni Jesus. Lahat ng problema, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Kahirapan, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. We be healed in the mighty name of Jesus. Be healed in the blood of Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Jesus. Lahat tayong tumayo, mga minamahal. At sabay tayong lumundag, mga minamahal, sabay sigaw ng hallelujah, praise the Lord, 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. Mga minamahal, hanggang dito na lang. Ang lahat ng kapurihan, pagpasalamat, pagdadakila ay para sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. At ay tuloy-tuloy na sa ating mga announcement. At ito'y pagdadalhin ng ating beloved Preacher John Ali. Amen. God bless you sa ating beloved preacher Roger Oliveros. Bago tayo dadako sa ating announcement, mga kapatid, tayo muna ay manalangin sa ating special offering. At ito ipanalangin ng ating beloved brother Leo Angelito. Bless you po sa ating preacher, Junali. Hallelujah, praise the Lord. Tayo sama-samang manalangin para tayo pagpalain nating mahal na Panginoon. Hallelujah. Purihin ka aming Diyos na makapangyarihan sa aming pinakamamahal na Panginoon. Lord, hallelujah, narito po kami, Lord, sa bahagi ng special love offering, mahal na Panginoon. Sa lahat po na iyong pinagpala, nakakaangat sa buhay, mahal na Panginoon. Patuloy po dalangin, hipuin mo kanilang mga puso, Panginoon, na patuloy magsumuporta, hallelujah, po sa banal na gawain, Panginoon, pag sa paglago nito, Lord, hallelujah. Dalangin din namin sa lahat ng kapatiran na nagsusumikap, Lord, na magkaloob, Panginoon, ng isang special love offering, Panginoon. Panginoon, hallelujah. Ikaw lang ang aming inaasahan, mahal na Panginoon. Tingin niyo nawa ang aming mga inanaing, mahal na Panginoon. Ipagkaloob niyo nawa, mahal na Panginoon. Sa lahat ng iyong anak dito sa banal na gawain, kami nagsusumama, mahal na Panginoon. Hallelujah. Ipagkaloob niyo, Panginoon, aming pangangailangan. Hallelujah, Jesus. Sa unang dalangin namin, propeta, hallelujah. Hallelujah, Jesus, praise the Lord. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Amen. God bless you sa ating beloved brother Leo Angelito at sa ating mga kapatid nagkaloob sa malapay noon. May namahal, bago tayo dadako sa ating announcement, ko po muna ay nagpapaabot ng isang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagparangal, pagsamba, ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. At dubling paggalang sa ating minamahal at tinagalang na Pastor Willis Almeida at sa pag-alaala sa mga ginituang aral natin beloved San Pastor na si Almeida at sa lahat ng kanyang minamahal na mga anak at sa ating beloved workers, sa ating beloved preachers at sa ating live webcast viewers, sa inyong mga kapatid, magandang gabi at sa ating webcast technical staff at instrumentalist, magandang gabi po sa inyong lahat. Mga kapatid, tuloy-tuloy tayo sa ating mga announcement pagkat loobin sa susunod na linggo, lifted na po yung Sunday lockdown. So, pwede nang dumalo yung ating mga kapatiran. At sa ngayon, may kunti kaming pakiusap sa mga nagpapasundo. Amen? Dahil mga kapatid, hindi po talaga makayanan ng ating mga drivers yung pagod. Kaya sa mga magpapasundo, kami po yung nakikiusap, kung maaari, huwag na tayong magpasundo mismo sa ating tahanan. Ipapasok pa natin yung sasakyan. Dahil hindi maiwasan minsan, yung ibang kapatiran naghihintay din, yung umpisa ng ating gawain alas 10. So, kung pwede lang, doon na tayo maghintay sa labas lahat. Sa labas na po tayo. At kung maaari, mga alas 8, tumawag na kayo, mag-prepare na kayo. Kasi pag alas 10, alas 9:30 kayo susundiin, darating kayo dito alas 11:30, minsan adult choir na,
hindi na kumpleto yung pagsamba natin. Amen? Kaya, ang Sunday service kasi, kailangan nating, kung pwede, maumpisahan talaga. So, kung iba yung ruta sa may Southcombe, dito sa may bandang Talon-Talon, Mampang, at dito sa Kawaluhay, sabay-sabay tayong mag-text o tatawag ng alas 8 ng umaga. At saka ito pa po mga kapatid, kung tayo magpasundo, wag na sana maghintay pa yung ating nagsundo sa atin. Kawawa naman, amen? Kasi ang iba pagdating doon, nagtututbrush pa lang, hindi pa nakapag-prepare, nandun na yung sasakyan. Maawat po tayo sa ating mga beloved workers. Kasi yung sa sobrang pagod nila, yung mga nagsundo, hindi na po sila makaatin ng gawain. Hindi po kami nagrereklamo, ipapaalam lang po namin sa inyong sitwasyon. Pagdating po dito, alas 12, hindi na sila makasamba, tulog na sila magpahinga dahil pag uwian, pagkatapos na gawin, ihahatid na naman tayo. Amen? So sana magkaroon po tayo ng concern, mga kapatid. Maawa po tayo sa kanila. Siyempre, kung lifted na yung lockdown, pwede na tayong mamasahe. Yung pwedeng mamasahe, dito na tayo susunduin sa may Toyota. Amen? Ganun na lang mga kapatid. Kasi sa sobrang dami natin sa linggo, sa susunod na linggo, hindi ngayong linggo, sa susunod, kasi wala na, malaya na tayong lahat, dumalo, mas lalo na silang mahirapan. Amen? Kaya sana po maintindihan po natin. Kasi kawawa po talaga yung ating mga drivers natin. Minsan di na sila mismo hindi na makadalo eh. So, apektado rin po yung spiritual nila. Kaya sana po, kung tayo magpasundo, agahan natin. Kasi ang mga mananampalataya, pag linggo, gabi pa lang, planchado na yung damit natin. Amen? Preparado na po yan. Kulang sa'yo, ligo na lang. Kung ikaw ay wise na Kristiyano, hindi ka na magluto. Dahil hindi naman tayo kakain pag Sunday. Amen? Yun ang buhay natin. Kami, hindi na kayo magluto eh. Huwag ka na magluto. Magdala ka na lang ng pera mo kung may mabili ka dito ka na lang mag-break. Pero sa totoo lang, ang pagkakatipon sa araw ng linggo ay paghandog ng ating mga sarili bilang haing buhay. So hindi mo kailangan lagyan ng pagkain ng tiyan mo, maliban kung mahina yung physical na katawan mo. Amen? Yun po ang tunay na mananampalataya. Kaya wala tayong kailangan lutuin. Kung may mga anak tayo, yun, pwede siguro. Pero agahan natin mga kapatid. Amen? Para makapagsamba tayo at darating tayo. Wala naman problema kasi pagdating nyo dito, gabi pa, aris na po yung mga upuan natin. Pwede na kayong umupo dyan habang naghihintay sa gawain. Amen? Kaya, yun na po mga kapatid, yung concern namin. Sana po maintindihan ninyo dahil kawawa po yung ating beloved workers, yung mga drivers natin. Hindi na makadalo. Pagdating dito, tuloy-tuloy na doon. Kaya si Padre Ronald na last week nagkasakit eh. Dahil, siyempre, yung katawan natin, bilang manampalataya, lagi tayong nagpa-fasting, hindi na po 100% yung ating mga lakas kung lalong-lalo na sa mga preachers, laging babad sa fasting. So, hindi po talaga pwede ibabad sa minyal yan. Amen? Kaya yun po mga inal, sana maintindihan po natin, mga kapatid. At kung sa atin ding chapel, may naman, nakita niyo, sarado na po yan. Yan po, dahil yan po ang request ng ating kapitbahay. So, pinaunlakan po natin. Kung sino po yung mga gustong tumulong para sa ating pader, maumpisahan nyo sa kabila, punta lang po kayo sa ating Sisters Information. Kahit magkano po mga kapatid, may abot ninyo para sa maumpisahan natin doon sa taas, sa kabila. Yung pader natin, may taas natin dahil may 2 bahay dyan doon at saka dito sa Purian. Siguro unahin natin doon sa may yung harapan ng Sisters Information, yung bahay dyan. Kaya kailangan natin silang intindihin, amen? Kasi ilang beses na kami nagharap doon sa barangay, mga kapatid, nakakahiya po sa kanila. Although talagang kung isipin natin, wala man makapagpigil sa atin, dahil Diyos natin ay buhay, pero kailangan nating umunawa. Amen? Dahil kaluluwa din yan sila eh. Kailangan nating maakay sa totoong gawain ng malapay noon. Kaya kung sino yung may maitulong, punta lang kayo doon. Iabot ninyo kung sa abot na makakaya ninyo mga inamahal. May mga pagpapala kayo. Amen? Yun po mga kapatid. At ang ating gawain sa ating Jesus Miracle Hour, patuloy nyo suportahan sa araw ng Lunes hanggang Linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. At ang ating midweek service sa araw ng Miyerkules, alas 2 hanggang alas 6. At ang ating Friday service, alas 2 hanggang alas 7. At sa araw ng Linggo, alas 10 hanggang alas 3 ng hapon. Kaya mga kapatid, inuulit ko, sana po maintindihan ninyo
Kung pwede lang, alas 8 pa tumawag na kayo dahil kami, matapos kayo magpuri alas 5. Minsan wala na kaming tulog-tuloy na yan. Kung gusto niyong pumunta ng maaga, pwede kayong sunduin ng maaga. Amen? Kaya wala pong ano dyan, wala pong pahingahan dyan dahil para sa gawain ng Panginoon. Ang pinakamahalagang magpahinga, pagdating ng alas 10, dito tayo lahat intak sa loob ng chapel. Amen? Yun po ang ating oras ng pangamahinga, ating ibigay sa Panginoon. Kaya kawawa yung iba eh. Darating alas 11, alas 12, yung mga nag-drive, tuloy na doon sa kanilang quarter, tutulog na, pagod na eh. Kasi mamaya alas 3, gigising sila, ihatid naman yung mga kapatiran. Kaya sana po maintindihan ninyo. Sana po hindi na po tayo paulit-ulit. Kasi tayo po ang tunay na masunurin eh. Amen? Tayo po ang tunay na masunurin. Kaya kung wise Christian ka, maintindihan mo ang lahat ng ito mga kapatid. Amen? Ang tunay na pagpapahinga, alas 10, lahat tayo nandito na. Dahil umpisa na yung gawain. Amen? Worldwide yun, alas 10 tayo nag-uumpisa eh. Maliban sa, lahat talaga. Sa main church nga, alas 10 din eh. Pero alas 5 sila matatapos. Kaya sana mga minamahal, maintindihan ninyo. At muli, huwag po kayong magsabi, sana huwag po nyo sabihin na nagreklamo kami. Isinasaayos lang po natin ang lahat. Amen? Dahil alas 10 yung ating pag-umpisa. Tayong lahat ay tumayo mga kapatid sa ating pansamantang pagtatapos. At ito po ipanalangin ng ating beloved Preacher Richard Gilasio. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, Janali. Mga minamahal, tayo po lahat ay tumayo at tayo po lahat ay manalangin. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, Amang Banal na sa langit, ikaw po ay makapangyarihan sa lahat. Sa pangunang panalangin namin ginagalang ng mahal na Pastor, Evangelist Willis Almeida, Amang Banal, maraming salamat po sa gabi ito na kami po'y malayang-malaya na aking sinasamba ka namin pinupuri sa iba't barilag na pangalan. Maraming salamat o Diyos. Matamis patagumpay na yung banal na gawain sa dakong ito. Magiging po sa iyong matamis at banal na presensya na kumilos sa aming kalagitnaan mula po sa umpisa hanggang sa mga oras na ito. Halong higit sa lahat ang iyong banal na salita, ang ebanghelyo ng kaligtasan, ito po nagpatatag, nagpapalakas sa iyong panampalataya sa iyo na ito po ang pinakamamahala pa ni Jesus. Alleluia. Hindi namin makayalang dito sa mundong ito kung wala kami pinakamamahal na Jesus. Kaya panghawakan niyo po kami hanggang sa iyong pagbabalik at sa iyong pansamantalang paghihiwalay. Pag-ingatan niyo pang bawat isa sa amin, haliyo sa aming mga kanya-kanyang tahanan at muli kami ibalik sa iyong banal na gawain upang muli ka namin sama-sama magkaisa di kami purihin, sambahin sa Espiritu at sa katotohanan sa pangalan ng pinakamamahal pa ni Jesus. Amen. Amen. Pastor Lord, meron po tayong lihans mga kapatid. Lapit lang po sa unahan. Yung magpa-counsel, punta lang beloved sisters sa ating sister information. Beloved brothers natin dito po sa my preachers area. God bless you po. We love you so much, but our love is you.